Welcome back sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Let's answer a question from one of our followers. I know hindi to siya Filipino, pero I'm sure na kung i-explain ko rin ito na paano sagutan itong word problem na ito, I'm sure maintindihan pa rin niya kasi maka-follow pa rin naman sila kung paano natin sinosolve. Ma-follow pa rin nila yung screen ba kung paano natin ito sinosolve. Anyway, this is about ratio. Let's read the problem. The ratio of boy to girl in a certain class is 2:3. Kapag unang binanggit na 2 sa kanya si boy, kasi si boy, yan yung unang binanggit, boy is to girl. So, yung mga numbers naman kung ano yung unang binanggit para yan sa unang binanggit na boy, yung 3 naman para yan sa pangalawang binanggit na girl. If there are 50 learners in that class, find how many more girls. Yung tanong the question is, find how many more girls are there than boys. The simplest way. Ang total ay 50. I-divide natin sa total na ratio, which is 2 plus 3, and that is 5. 50 divided by 5, and this is 10. This is the simplest way. Yung kanyang difference naman, ang difference dito, 3 minus 2, ang difference ay 1. So therefore, ang difference na 1, yan yung mas marami yung mga babae ng isa when it comes to ratio. Therefore, yung 1, yan yung i-multiply lang natin ng 10. So, 10 times 1, and the answer is 10. Ganun lang siya kadali. Anyway, isa pang paraan. Again, unang binanggit ang mga lalaki, pangalawa yung babae. So, therefore, sa kanya si 2, sa babae ay 3. Ito yung ratio. Let n para sa common number na i-multiply natin sa ating ratio. So, this is 2n para sa mga lalaki, 3n para sa mga babae. Kung i-add natin ito, ang total daw ay 50. Again, itong variable or yung letter n, nag-represent yan sa same number na i-multiply natin sa ating ratio para yung total natin ay magiging 50. So, next, i-add natin yung same term natin. 2n plus 3n, this is 5n equals 50. Para makuha natin yung value ni n, since 5 ay pang-multiply, dyan pang-divide na yan sa kabila. Now, n equals 50 divided by 5, and this is 10. Meron na tayong value ni n, which is 10. So, therefore, yung mga boys natin ay 2n. Yung value ni n ay 10. So, 2 times 10, this is 20. Yung girls natin ay 3n. Yung value ni n ay 10. 3 times 10, and this is 30. Yung question, how many more girls are there than boys? Kung sa Tagalog pa, gaano ba karami yung mga babae daw kaysa lalaki? Tama ba yun? Kung gaano. Kung ilang dami. Basta, ganun. So, 30 minus 20, and this is 10. Kaya yung sagot ay 10. So, pangatlong solusyon. Lahat ng mga solusyon na ipapakita ko sa inyo, pareho lang yan sila. Same lang yan ng mga solusyon na yan. Bali, iniiba-iba lang natin yung mukha. Bali, depende na lang sa inyo kung alin dito ang mas naintindihan nyo. Yung solution number 1 ba? Itong solution number 2? O di kaya ang solution number 3 na as in pareho lang talaga siya. So, ang gagawin lang naman natin ay yung 50, i-divide natin sa total na ratio which is 2 plus 3, and that is 5. So, we have 10. Para sa mga girls muna, sa mga girls, mas marami si girls. So, 3 si girls.
Ang sa mga boys naman, yan ay 2. Therefore, 10 times 3, and this is 30. 10 times 2, this is 20. Kunin lang ang difference. 10, yan na yung sagot. Thank you for watching, and I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.